Ang tagal ko pong inintay ng smartphone na to dahil isa daw to sa pinakaunang flagship na ilalabas po nila ngayong taon. At aaminin ko po guys, isa po ako sa na-hype sa may smartphone na to dahil akala ko po flagship talaga siya. Kaso nagpapanggap lang po pala na flagship. Sa mga wala pong alam kung ano bang ibig sabihin ng flagship, dito po sa mga mundo ng mga smartphone. Flagship po guys ang tawag sa isang smartphone na merong top of the line na lahat po ng kanyang specs. Kumbaga kung ano po yung kayang i-offer na pinakamalakas. Sa taon po na ilalabas yung isang smartphone, yun po guys yung makukuha nating specs. Kaya po siya tinawag na flagship. For example guys, ito po si Samsung Galaxy S10 Plus 5G. Ito ang flagship smartphone guys ni Samsung ng year 2019. Kumbaga nandito po sa may Samsung Galaxy S10 Plus lahat ng bleeding edge na specs na available po ng taon ng 2019. Kung gusto mo ng smartphone na mayroong pinakamagandang display, pinakamagandang camera, pinakamagandang performance, pinakamagandang software, at pinakamagandang build quality. At pinakaunang 5G po guys na lumabas po sa mundo ng mga smartphone. Ito po yun guys, si Galaxy S10 Plus 5G. Ngayon balik po tayo sa may smartphone na to. Dito raw po ang pinakaunang true flagship na smartphone na ginawa nga raw po nila ngayon. Isa-isahin po natin guys yung specs po ng Nothing Phone 3 kung talaga pang karapat dapat siyang tawagin as flagship. Starting po guys sa pinaka-obvious, ito pong pinaka-design niya at physical build po ng smartphone na to. Dito po sa may back glass niya, naka-Corning Gorilla Glass Victus po yan. Yes guys, flagship level yan guys. Kaso outdated na po siya. Panahon pa po ng Samsung Galaxy S21 Ultra nung nilabas po ang unang Victus na protection sa mga glass back protection, saka po sa may display. Dahil Gorilla Glass Victus 2 na po ang pinaka-latest ngayon. Kaya kung usapang back design po niya, back protection, flagship na guys nung panahon na 2021, pero ngayon 2025, medyo behind po siya ng ilang taon para matawag po natin na flagship po. Itong protection po niya ngayon guys. Sa may display naman is meron siyang Gorilla Glass 7a na protection. Diyan nga po sa may display niya. Dito po, malinaw po na hindi flagship yan. Dahil sa mga mid-range na smartphone lang po ginagamit ang ganyang klase ng protection, ang Glass 7i. Tulad po sa may Hot 60 Pro Plus, naka Gorilla Glass 7i po siya para sa may 8,000 to 9,000 po na presyo. At pagka nga po tinignan natin yung presyo po ng SRP nitong sinating Phone 3, magugulat ka guys. 45,000 po yung pinaka base version po niya, yung kanyang pinaka SRP. Sa IP ratings naman guys is meron po siyang IP68 water and rust resistant. Dito guys yan almost flagship level yan. Kaso meron na nga pong mga IP69 na mga lumalabas ngayon. Pero itong IP68, good enough naman na po yan guys para tawagin natin as flagship features. In short guys, itong Nothing Phone 3, itong build quality po niya, hindi po rin siya pwedeng tawagin na flagship level. Pwede pa guys mga above mid-range level na protection saka sa may pinaka-build quality niya. Pero as flagship level, hindi po flagship level itong pinaka-build quality po ng smartphone na to. Siguro pwede pa dito sa may software niya. Dito po talaga ang number one reason kung bakit din po ako gagamit ng Nothing Phone na smartphone. Dahil napaka-smooth niya at napakaganda po ng Nothing OS. Saka meron pa po siyang siguradong 5 years na Android update. Bagong brand lang po si Nothing. Pero pinatunayan na po nila na talagang software pong isang advantage nila compare po sa ibang smartphone brands na mga established na rin. Hindi naman ako maselan sa may smartphone guys. Sadyang para sa akin iba talagang gamitin na napakasimpleng UI. Yung walang bloatware, yung almost stock Android, and yet maraming customization sa kanyang settings at dito sa pinaka-UI niya. Yung bang kahit galing ka sa may Samsung sa kasi iPhone na smartphone, hindi po kayo maninibago rito guys pag Apple ginamit nyo to. Dahil yung naibibigay po ng Samsung na smoothness saka po ng iPhone is nakukuha nyo rin po yun dito guys. Dito sa may Nothing OS. Dahil napakabilis po niyang gamitin. Dahil alam nyo na, 8S Gen 4 nga po ang processor niya, ang hari ng overheat ngayong 2025. Pero dahil nga po sa may magandang software ng Nothing Phone 3, grabe guys. Umabot lang po siya ng 50 degrees Celsius sa may temperature niya sa dalawang benchmark stresses na ginawa ko habang naka-Wi-Fi. Alam ko mainit po ang 50 degrees Celsius sa temperature para po sa isang smartphone. Ang kaso guys, pagka po kinumpare natin niya sa ibang smartphone na meron pong parehong processor, itong si Nothing Phone 3, doon mo guys ma-appreciate. Dahil si Redmi Turbo 4 Pro, saka po yung ibang smartphone ni Poco, nag-overheat po yun guys. Compare nga po dito, na hindi po siya nag-overheat. Dahil kahit nga po sa may mobile data, is hindi na rin po siya nag-overheat. Same lang din po siya ng temperature kanina guys. Yan po talaga guys ang malaking advantage ng magandang software. Compare nga po sa hardware lang ang binabasihan natin. Alam ko masyadong mainit po yan. Pero hindi na nga po yan masama. Kung ikaw compare nga po natin sa ibang smartphone na mayroong parehong processor.
na nag-overheat. Pero kung sakali nga po nagagamitin nyo lang to pang casual phone, doon guys, mararamdaman nyo po talaga itong flagship performance niya. Kung sa may pinaka-basic lang ng mga gagawin natin. Kung pang social media, pang camera niya, or ibang mga features pa guys. Doon po guys, mararamdaman natin na talagang flagship level to. Dito naman sa may display po niya, meron po siyang 6.67 inches na merong AMOLED LTPS na display with HDR10 pa sa display at 4500 nits na peak brightness. Well guys, dito po sa may display niya, malinaw po na hindi po flagship level to. Dahil itong LTPS is masyado pong mababa yan compare nga po sa may LTPO. Dahil up to 30Hz nga lang po yung kaya niyang abutin nitong LTPS ng nating Phone 3. Habang yung LTPO is hanggang 1Hz po yung kaya niyang abutin para mas makatipid po ng battery. At wala rin po siyang Dolby Vision at up to 1.5K lang po yung ating resolution dito. Overall po ng display ng OnePlus 13 ay mas panalo po compare nga dyan sa may display ng nating Phone 3. Napakalayo po ng difference sila dyan po sa may specs ng display ng dalawang smartphone na yan. Kaya even po dito sa may display ng smartphone na to, hindi rin po natin pwedeng tawagin na flagship level to guys. Dito naman po sa may battery niya, di ko alam kay natin guys kung nakikipagsabayan siya kay iPhone saka po kay Samsung sa paliitan po ng mga battery ngayon sa mga flagship na mga smartphone. Dahil naka 560 mAh lang po siya. Compare po sa ibang mga smartphone na minimum na po ang 6,000 mAh na battery. Tapos supported nga po siya guys ng 65 watts sa charger. Kaso wala namang kasama sa box. Mukhang dito po guys, ramdam ko ang pagiging flagship niya. Dahil same nga po ni iPhone, talagang pinanindigan din po ni nating yung manipis sa box niya. Tatlo na po sila ni iPhone saka po ni Samsung. Mga sobrang mahal, pero cable lang po yung kasama sa may package. Pero at least nga po itong si Samsung, nagbibigay po siya ng separate charger. Dito naman sa may camera guys, dito pwede nating masabi na sobrang ganda po ng nating Phone 3. Dahil marami nga po siya mga features dito na magaganda rin naman talaga guys. Maganda po yung 2x zoom niya. Meron 4K video sa may back and front camera. May built-in din po siya mga filter dito at yung ano-ano pa. Ang problema lang po guys kung usapang video na and picture quality. Para sa may 45,000 na presyo, nandyan na po guys sila Samsung Galaxy S25, iPhone 16, Vivo X200 at Xiaomi 15. Yan lang naman guys ang babanggainin nating Phone 3. Na alam naman nga natin guys na mayroong mas magandang camera. Compare nga po dyan sa may smartphone din natin ngayon. Na pang-above mid-range lang guys yung kanyang camera. Compare po dyan sa mga halimo na mga camera na yan. Lalong-lalo pa po sa may video quality. Alam nyo po guys yung ginagawa ni nating Phone 3 dito. Ang ginagawa po nyo guys isang target market lang po nyo is yung mga casual user lang po na mga sawa na sa may iPhone. Saka sawa na po sa may Samsung. Yung bang mararamdaman po nila yung pinaka flagship level na performance pa rin. Pero pagkausapang hardware na, dun po natin makikita na hindi po talaga siya flagship level. Dahil kung gusto nyo nga lang po guys ng kakaibang smartphone at medyo sawakan na nga po sa mga design ng mga established na mga brand ngayon. Ito po guys yung nating Phone 3. Unique po yung kanyang design. Maganda kahit pa paano yung kanyang build quality. Hindi nyo po mararamdaman na hindi to flagship level kung mga basic po yung mga gagawin natin. Pero kung titignan nyo po ng maigi yung pinaka full detail po ng kanyang specs at kung ilalagay nyo po siya sa pinaka peak performance niya, doon nyo guys makikita na hindi talaga flagship level itong sinating Phone 3. Malakas naman guys yung performance ng nating Phone 3, kaso hindi po talaga siya flagship level. Ayaw ko nang pag-usapan guys ang mahaba itong design niya. Dahil sa unang tingin talaga guys is medyo nakaka-turn off siya. Dahil nung una ko nga rin po nakita yung smartphone na to, talaga na turn off ako sa kanya guys. Pero habang ginagamit ko naman na siya, medyo nasasanay po ako. Kaso hindi ko lang po siya nakikita na nagagamitin ko po as daily driver. Dahil nga po na-off talaga ako sa kanyang design guys ng kanyang camera. Para bang nakukulangan ako sa kanya. At hindi ako used to be sa ganitong klase ng mga camera module. Dahil marami po sa atin design talaga ang unang tinitingnan bago po tayo bumili ng bagong smartphone. Okay naman guys yung design ng nating Phone 3. Sadyang hindi lang po talaga ako used to be sa kanyang camera module. Mas gusto ko pa po yung camera guys ng nating Phone 3a. Naka-align po yung kanyang camera at maganda po yung pinaka-placement niya. Kaya mas preferred ko po yung design nun. Compare nga po dito. Etong glyph matrix po niya sa may likod guys is medyo gimmick pa to para sa akin. Dahil wala pa siyang malaking features na masasabi ko na magagamit ko siya. Pero ewan ko lang po sa mga gumagamit ng nating Phone 3 ngayon. Kung ginagamit po nila ng on daily basis. Hindi yung gagamitin mo lang siya pagka nababoring ka or naiisipan mo lang pindutin. Pero yung gagamitin mo siya pang araw-araw na dahil nga sa features niya
I think wala pa po tayo doon. Kaya itong pinaka-overall na specs po guys ng nating Phone 3, hindi po siya fully flagship guys. Meron pong part na flagship, pero may specs din po na hindi. Kumbaga kung gagamitin mo lang to guys as casual phone, at gusto mo nga po ng unique na design, medyo mararamdaman nyo naman yung pagiging flagship niya. Lalo kung pang casual use lang, at pang Facebook lang. Pero kung hardcore gamer ka, at gusto mo talaga ng top of the line na specs, talaga makukulangan po kayo sa kanya. In short guys, feeling flagship lang siya at impostor na flagship lang. Yun lang guys, thanks for watching.